Welcome sa Dicos Integrated Farm. Tara, samahan niyo ako at papakilala ko sa inyo ang aming farm. Nagsimula po yung aming agribusiness. Una, nagkaroon na po kami ng isang maliit na vermiculture facility. So around 100 kilos lang yung production namin noon. And nagtatanim na rin po kami ng mga high value crops. And noong taong 2021, pumasok po itong si Young Farmers Challenge Fund Program ng DA AMAD. So naging winner po kami sa provincial level at na-grant po kami ng 150,000. So yung enterprise name namin noon is Bahay Kubo Farm Depot. So basically, nursery operation po yung enterprise namin at vermiculture operation. Later on po, nung naging learning site kami ni ATI, so si Bahay Kubo Farm Depot ay na-integrate na rin doon sa farm namin in general. So right now, isa na po kaming learning site in agriculture and currently po, nag-expand na rin po yung aming production. Ako nga po pala ay isang dating OFW, so seaman po ako for 9 years. So noong 2019, nang napag-isipan ko pong mag-early retirement sa aking career. So wala po akong ibang maisip na pupuntahan kundi farming kasi yun po yung skills na meron ako. So una po, naging mahirap talaga sa simula talaga. Doon na po napagtanto ko na okay na rin pala na kahit hindi na ako bumalik sa pag-abroad. Kasi po napagkukunan na po namin ang aming araw-araw na pangangailangan at lalo na po nung nag-expand kami at nag-develop na rin yung farm in general. Napamahal na talaga ako sa agrikultura, lalo na yung lolo ko at yung great-grandfather ko. They are really farmers. Sila talaga yung unang nag-develop sa farm na ito. Kaya nanghihinayang po ako na mapabayaan yung farm. Kaya pumasok po ako dito and as an OFW when I decided na mag-retire, so I started basically from scratch. So gusto ko talagang makatulong doon sa mga returning OFW or yung mga OFW ng mga kasamahan natin na walang idea. Ako maswerte ako kasi may skills ako at may knowledge ako. So sila walang idea kung saan talaga sila magsisimula. Kaya yun yung napili kong enterprise na gumawa ng mga products that are the very basic of agriculture or sa maggagawa ka ng isang farm. Actually, mula nung nag-YFC tayo, naging recipient tayo ng YFC, ang dami-daming programa na naibigay ng gobyerno sa atin. So, aside doon sa grant fund ng DA AMAD, so, naging recipient po tayo lately nung composting facility for biodegradable waste ng BSWM kung saan nabigyan tayo ng isang rotary composter at ng isang shredder. Ang laking tulong niya po sa aming operation sapagkat napapabilis na yung aming operation. Aside from that, nung naging LSA tayo ng ATI, nabigyan rin tayo ng fund support. Then, mabibigyan rin tayo ngayon ng 135 meters na double pathway ng lokal na pamahalaan ng Tabango dahil talagang nakita nila na need namin yung kalsada dito sa farm for the mobilization of our products. And lastly po, nabigyan po tayo ng fund ni President BBM doon po sa Go Negosyo. At yun din po yung ginamit namin for the amortization of the vehicle na kinuha namin para po sa aming operations. Nakabili na rin po kami ng sasakyan mula sa aming sales mula sa operation at nakapagsali na rin po kami doon sa mga Kadiwa Agri Trade Fairs, nakiglink na rin po kami doon sa mga farmers at naging recipients na rin po kami ng iba't ibang programa ng DA. And then sumali po kami ng mga civil society organizations kung saan doon po natin nakilala yung ating mga linkages, yung ating mga future buyers o yung kahit yung mga taong nagli-link sa atin doon sa mga institutional buyers natin. Then pag may mga invitation po na mag-guesting tayo or magbigay ng talk, pumupunta rin po tayo at ina-advertise na rin po namin yung ating products and services. Then sumasali rin po kami sa mga Kadiwa Agri Trade Fairs at iba't ibang trade fairs upang maging mas ma-expose po tayo sa market. Doon po sa ating products, sa ngayon mayroon po tayong 8 na produkto mula sa ating enterprise. Una po, doon sa ating vermiculture operation, nagpo-produce po tayo ng vermicast. And then, doon sa vermicast, nakapag-harvest na rin po tayo ng mga bulate. Then, yung dalawa na iyon,
prime component yun ng pangatlong product natin, which is the composting bins. Yung composting bins po is parang balde lang siya na sa urban setting, instead na itapon nila yung mga wastes nila, kitchen waste, doon lang ipapasok nila at makapag-harvest na po sila ng vermity, bulate at yung sa vermicast. Then pang-apat na product po natin, mayroon po tayong potting mixture. So yung potting mixture natin talagang napaka-special kasi 7 components po siya. Then mayroon po tayong carbonized rice hull. Gumagawa rin po tayo ng mga potted vegetables. Mayroon po tayong mga high value na mga seedlings like for example yung langka, yung guyabano, yung mga dwarf na variety ng mga coconuts. So yun po lahat yung mga products ng Dicos Integrated Farm. Sa services naman po natin, tayo po ay naglilibot buong region every time po na may nagre-request ng farm consultation. So tinutulungan po natin sila na maplano at maisaayos yung kanilang mga sari-sariling farm at ino-offer na rin po natin yung ating mga produkto at para po alam nila na talagang legit yung pinagkukunan nila at talagang mura sapagkat direct po tayo na nagsusupply sa kanila. So wala na po yung mga middleman. So yun po yung isa sa mga services natin. Future plans po natin sa ating enterprise is magpa-certify po tayo doon sa GAP or yung Good Agricultural Practices at doon sa organic certification. Vision ng agribusiness namin ng Dicos Integrated Farm is we promote really yung women empowerment. Vision namin na maging isa sa mga malaking suppliers ng mga basic farm inputs at makatulong doon sa mga gustong magsimula ng kanilang farms. Especially po doon sa mga kapwa ko OFW. So kaya naging mission namin na una po is maging part kami noong National Organic Agriculture Program kasi po yung mga products natin is actually lahat po organic. Nakatulong po siya sa community kasi po unang-una nakapagbigay po tayo ng mga trabaho, especially po doon sa mga nanay na mga tambay sapagkat dito sa aming community, yung mga father talaga yung gumagawa or naghahanap buhay. So yung mga nanay na minsan po ay natatambay, naghihingi po dito ng trabaho is pinapapasok po natin. Aside po diyan is natututo sila ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. So ito po yung nagiging impact natin sa community. So minsan po ay may mga grupo ng mga high school students is siguro naging curious lang kung ano ang meron po sa loob ng farm natin is nabibigyan natin ng mga mini lectures on different enterprises na makikita dito sa loob. So yung mga plano po namin is we will really sustain our enterprise and then we will build more linkages with the government and we will try our best na mai-retain or mai-maintain yung quality ng ating mga products para po doon sa babalik-balikan po tayo ng mga customers. And then we will give free trainings doon pa sa mga farmers or farmer associations or yung mga investors nang sa gayon po ay pag sila ay nagustuhan nila yung ating products ay talagang maiinganyo sila na mag-avail at maging loyal customers po ng Dicos Integrated Farm. Ang laking tulong po ng YFC program sapagkat doon po nagbago yung aming buhay. Na-link po kami nila sa mga institutional buyers. Nabigyan po kami nila ng mga facilities. And dahil po sa YFC, naisali rin kami sa iba't ibang programa ng government kung saan din po mas nakilala tayo. Then yung enterprise natin, isa po yun sa mga key component dito sa farm kung bakit tayo ay na-accredit ng ATI. At nung naging ATI na po tayo, ay nabigyan na rin po tayo ng mga training programs, makasali sa kanilang mga iba't ibang trainings at mabigyan po tayo ng chance na makapag-train ng mga farmers. Yung payo ko po doon sa gustong pumasok sa ganitong negosyo, dapat po huwag sila maging malambutin. So dapat po decided talaga sila na kahit anong pagsubok yung dumating, talagang ipupurso nila yung ginagawa nila and dapat po magaling sila maghawak ng pera kasi kahit anong laki ng iyong production, kahit anong husay ng iyong sistema, pero kung sa financial management naman ay bumabagsak ka, so talagang mawawala rin yung lahat. Talagang may pera po sa agrikultura. Dahil po kung walang pera sa agrikultura, baka naisipan ko na rin pong bumalik sa abroad. Pero
Dahil po tayo po ay naging matyaga, tayo po ay naniguro na masustain yung ating enterprise at pinakita natin na talagang kikita yung ating enterprise. Tayo po ay hindi nag-stagnate, bagkus tayo po ay nag-expand, tayo po ay mas nakilala, tayo po ay nagkaroon ng malaking impact sa community at na natustusan niya yung hindi lamang po yung aming araw-araw na pangangailangan, kundi nabigyan rin po kami ng enough fund to develop the farm further, yung DCOS Integrated Farm. Mula nang nagsimula tayo sa ating enterprise, may mga awards na rin po tayong natanggap mula sa government. Isa po sa mga malaking awards na natanggap natin is yung last year, yung 2022 na Kabayan Awards. Nag-isa tayo sa mga awardee ng Most Inspiring OFW Success Story, kung saan nabigyan rin po tayo ng grant fund ni President Bongbong Marcos. Then doon po sa nangyaring National Summit last year ng Young Farmers Program, nabigyan rin po tayo ng award for garnering 100,000 pesos in sales in the first year of operation. So sa mga kabataan, pag nakitaan po nila na mayroon pala silang skills or passion sa agrikultura, huwag po sila mag-alangan na pumasok dito sapagkat talagang may pera sa agrikultura at pag nasustain mo yung enterprise mo, talagang magkakapera ka at ang daming suporta po galing sa gobyerno natin, lalo na sa mga kabataan.